The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen. I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen. I say to you, if 2 of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Until we can do something, we do everything. Hanggang may magagawa tayo, gagawin natin ang lahat. Good morning, my dear brothers and sisters. This is the message of our readings for today and the lesson that we could also learn from Saint Roch, whom we remember today. We remember his memorial today, Saint Roch. Collectively, this is the lesson that we are about to learn. We heard in our first reading that before the last days of Moses, he went up from the plains of Moab to Mount Nebo, just as the Lord commanded him. Bago yung mga huling sandali at bago huling mamatay itong si Moises, sinunod pa rin niya ang Diyos. Pumunta siya sa Mount Nebo. Tignan mo si Moises, no? Hanggang huli, marunong sumunod. How old was Moses? 120 years old. Tayo, no? Habang tumatanda, patigas ng patigas yung ulo. Pero si Moses, sadya talagang masunurin. Tayo pagka siguro inutusan ng gano'n, 120 ka na, aakyat ka pa ba ng bundok? Diba? Puro reklamo na maririnig natin. Paglakarin mo lang ng konti, ang init-init. Masakit na yung tuhod ko. But Moses, until his last days, was a good follower of God. And as described, his eyes were undimmed, hindi lumabo, and his vigor unabated, hindi napanghinaan ng pangangatawan. It only shows that Moses, until death, was able and capable. Malinaw ang mata, malakas ang pangangatawan. Able and capable.
But what is admirable about Moses is that before his death, he laid his hands upon Joshua that made him filled with the spirit of wisdom. Si Joshua yung pumalit sa kanya. And pinasa niya yung kanyang karunungan kay Josue bago siya pumanaw. Until we can do something, we do everything. Hanggang huli, kumilos, gumawa itong si Moises. And this is what Jesus is telling his disciples about a brother who had sinned against them. Ganito daw dapat ang gagawin kapag merong nagkasala sa kanila. Tell him his fault privately. Second, if he does not listen, take a witness, 1 or 2. And third, if it's not yet effective, tell the church. To fix and revive a relationship, we have to do everything. Kapag may problema, kung kailangan pag-usapan, pag-usapan. Upuan, upuan. Walang sukuan. At huwag din pababayaan. Hanggat maaari, pag-usapan. Until we can do something, we do everything. At hindi din po ito malayo sa naipamalas ni San Roque noong siya ay nabubuhay pa. Sa edad na 20 taong gulang, siya ay naging ulila na. Pero hindi po ito naging dahilan para mawalan siya ng saysay sa kanyang buhay. He devoted himself to caring to the victims of a plague. Noon may salot, parang pandemic noon. Kung sa atin ngayon, COVID, noon sa kanila meron din. Kaya nga, noong panahon ng COVID, si San Roque ang tinatawag natin. Because he's the patron saint of plague, yung mga salot. We call for his intercession. And during his time, he cared. Inalagaan niya. Hindi naman siya nurse. Hindi siya medical frontliners. Hindi rin siya doktor. But he volunteered himself. He went from place to place just to take care of the sick until he got sick. But that did not stop him from helping others to be healed. And because he went from one place to another, when he reached Montpellier, he was taken as a spy in the disguise of a pilgrim. Inakalang siya ay espiya na nagtatago bilang isang pilgrim. Kasi nga, lipat-lipat siya ng lugar. Kaya nung pagdating niya ng Montpellier, akala siya'y espiya. And because of that, he was sent to prison. And after 5 years, he died. And even during his death, ito hindi niya natin mapapaniwalaan, sobra din. Even after he died, he still continued to heal through his intercession. Patay na, wala na, pero nakakapagpagaling pa through his intercession. Until we can do something, we do everything. Mga kapatid, ipinapakita lang sa atin ng ating mga pagbasa at ni San Roque na hanggat may magagawa tayo, gawin natin ang lahat. Kaya nga ang katamaran ay isang kasalanan. Sloth is one of the 7 capital sins dahil ang hindi paggamit sa ipinagkaloob ng Diyos ay pagbaliwala sa Diyos. Ang hindi paggamit sa ipinagkaloob ng Diyos
ay pagbaliwala sa Diyos. Kaya gamitin, sulitin, huwag sasayangin, at hanggat kaya, sagarin. Until we can do something, we do everything. Amen. Sa lahat ng mga nawawala ng pag-asa at tinatamad na sa buhay, maging paalala sa atin si San Roque. And even or through his death, he still continues to heal. Kahit patay na, may nagagawa pa. Until we can do something, we do everything.